Bakit ang NBI, National Bureau of Investigation, Law Enforcement Agency, ay pumapayag na sila ay nilalait ah, at hindi nirerespeto, binabanatang pa below the belt ng mga ilang politiko at mga anti-Marcos group. Alam po ninyo, kaya ko natatanong yan, ang NBI iba kaysa pulis. Ang pulis, to serve and protect, security at investigation ang focus ng pulis. Dahil civilian ang dating, katahimikan ng mamamayan, proteksyon ng mamamayan ang kanilang focus bilang pulis. Ang NBI hindi. Ang NBI binubuo ng mga abogado, mga CPA at iba pang professional na mga agent, regular agent ng NBI at ng pamunuan. Ang NBI under ng Department of Justice. Pag sinabing under ng Department of Justice, ano ba ang ibig sabihin ng Department of Justice? Sila po yung abogado ng mamamayan. So, ang investigasyon ng NBI ay para sa pagbibigay ng katotohanan at katarungan para sa mga inaapi, naaapi o namamamayang Pilipino. Hindi nila trabaho ang magbigay ng proteksyon. Ang trabaho nila ay mag-imbestiga at nang malaman ang katotohanan at magrekomenda ng mga kaso before DOJ o kaya ombudsman at yun ang trabaho. Talagang lehitimong investigasyon ang kanilang ginagawa. Iba yan kaysa sa ating kapulisan. Malaking-malaki ang pagkakaiba ng mandato ng NBI at ng PNP. Ang pinagtataka ko, bakit ang NBI ay pumapayag na gano'n? Na kapag sila nagsosomon, nagpapaimbestiga, pumapayag silang hindi sila puntahan. Pumapayag silang parang binabaliwala ang mga summon o invitation. Hindi tama yun. Kasi ang NBI, pag nag-summon, nag-imbestiga at nagpatawag ng kahit sino, dapat dumating. Dapat irespeto sila. Kung hindi, merong authority ang NBI to arrest kapag hindi nakipag-coordinate ang kahit sino. Pero yung sinasabihan pa nung katulad ni Cayetano, kahit diba senador yan sasabihin niya, ang NBI marites, chismoso, chismosa. Ang hirap, ang sakit nun. Abogado at mga CPA, profesyon nila napakatindi. Under ng Department of Justice, nagbibigay ng katotohanan at katarungan, abogado ng bayan. Sasabihin, marites. Hindi dapat pinalalampas ng NBI yun, Director Matibag. Pasintabi na. Itaas mo ang level ng NBI. Panindigan ninyo na kayo ay law enforcement. Na kahit sino, kaya niyong panagutin kapag walang respeto sa inyo at walang respeto sa ating mga batas. Ay yung pagtanggi sa investigasyon na kung sino-sino dyan, panlalait sa inyo ng personal at paninira sa inyo, bakit nyo pinapayagan yan? Hindi dapat ganun. No one is above the law. Lahat ng aabuso at lalabag sa batas, papanagutin ninyo kahit sino pa yan. Huwag niyong isipin, politika lang yan, hindi kami makikialam. Hindi. Hindi politiko ang NBI. Ang NBI ay institusyon ng gobyerno. Hindi dapat namumulitika, hindi dapat nagpapadala sa politika. Kahit sino na lumalabag sa batas, kalimutan ng politika, panagutin yung paglabag sa batas. Yun ang hinihintay ko at kailangan. Dagdagan ng NBI ang dagdag na talino at tapang nila. Kasi kung palagi na lang at paulit-ulit na kayo ay parang hinaharas at binabastos kayo, walang respeto sa inyo, kung walang respeto sa inyo ang mga politiko at yung ibang mga personalidad dyan, baka ganoon din ang gawin ng mga simpleng tao. Hindi rin kayo respeto. Mabigat yan. Napakasama ng epekto kapag ang NBI na-establish na kayang paglaruan, kayang pagalitan, kayang laitin, kayang ibaliwala ang kanilang mga investigasyon at sumon. Hindi dapat ganoon yan. Naalala ko nung panahon ni General Lim na director ng NBI, talagang hindi siya papayag niya kahit na abogado, kahit pa general, kahit kernel, pag may kasalanan kayo, managot kayo sa NBI. Ipahuhuli kayo.
Nag-i-issue pa nga siya ng warning. Pag hindi ka sumuko sa loob ng ganitong oras, ganitong araw, may paglalagyan ka. O, pag nakapagpahayag si Lim nung araw ng ganong mga pahayag, kinabukasan nagkukumahog kahit sino sumusurrender sa NBI. Kasi may takot at alam nila hindi nila kaya takutin ng NBI. Iyan ang dapat na gawin ng NBI. Katakutan sila. Irespeto sila ng mataas na level para ho maging matatag ang pagpapatupad ng batas at hindi ho hinaharas. Sa ngayon, sa tingin ko, personal kong observation, kayo dyan sa NBI, ang hinaharas ng ilang personalidad na kilalang anti-Marcos group ang pinanggagalingan nito. Kahit mga political vlogger, nilalapastangan kayo kung ano mga pinagsasabi sa inyo. Tapos tahimik lang kayo. Ang demokrasya may limitasyon. Ang pamamahayag may limitasyon. Pero yung kawalan ng respeto sa law enforcement agency, meron na yung pananagutan, Direktor. Paki na lang po. Hindi tayo nagmamagaling. Pero itaas natin ang level ng ating law enforcement agency dahil kayo ang magbibigay ng kaliwanagan at proteksyon sa mamamayan. Pero kung kayo pumapayag na ganyan ang ginagawa sa inyo, baka at huwag naman sana mawala ng respeto ang mga Pilipino. Mas mahirap yon. Mas mahirap yon, NBI. Sa totoo lang. O baka naman kayo ganyan dahil sinusundan nyo yung kabaitan ng Malacanang. Ay iba ang bait ng Malacanang, ng presidente, kaysa law enforcement agency. Dapat laging malakas, matatag, seryoso ang law enforcement agency. Kasi hindi naman kayo naman ay non-partisan. Trabaho lang yan. Hindi pwedeng mabait ang Pangulo, mabait na rin ang law enforcement agency. Isa tayo pupulutin yan. Paglalaroan tayo. Ha? Kaya nga ngayon, nagkakawindang-windang sa dami ng mga pasaway. Malambot ang Pangulo, kabaitan ng Pangulo, inabuso na. Tapos yung law enforcement agency natin, ganoon din. Abay, saan tayo? Anong mangyayari? Kailangan tapangan. Kailangan seryoso. Kailangan managot ang lahat. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yun ang kailangan natin. Ang lahat ng umaabuso, panagutin. Kahit sino. Ang lahat ng walang respeto sa inyo bilang mga otoridad, inyong panagutin. Hindi pwede ang warning sa mga taong matitigas ang ulo. Hindi pwedeng sabihin politika lang yan, kalayaan. Hindi nga yun eh. Ang kalayaan, uulitin ko, may limitasyon. Ang aabuso, may pananagutan. Yun ang kailangan. NBI o police, kung sino man kayo, na law enforcement agency nila, lahat ko na. Tapangan nyo dahil dumadami yung dati iilang umaabuso sa inyo. Masasakripisyo ang katotohanan at katatagan ng Estado pagkaganyan ang sitwasyon. Please like and share ito sa ating mga topic, sarili kong opinion, interpretation, base sa kaganapan at nangyayari.